Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Ha? Talagang viral na viral, trending na trending ho ngayon si BP Inday Sara Duterte. Hindi ho dahil sa mga kagalingan or mga kagandahan niya magbigay ho ng statement, kung di ho dahil sa mga parang statement ng tambay sa palengke. Pero medyo sangkot pa rin ho siya rito, medyo involved pa rin ho siya rito sa ating, pag-uusapan mga kababayan. Dako muna tayo konti sa isang, lugar ho ng, Metro Manila. Diyan ho kay, kagaling-galingan na kabuti-butihang Yorme, Mayor Isko Moreno ng Maynila. Mga kababayan, palakpakan natin. Uy, although hindi natin nata-topic, nako-content dito si Yorme, Mayor Isko Moreno. Grabe ho yung mga actually hindi niya ipino-post ito, Pino-post ito ng mga iba't ibang FB page lang, pero dun sa kanyang, mismong social media account 'no, hindi niya pinagkakalat ito, Oo, grabe ang daming natutulungan ni Yorme, Mayor Isko Moreno, talagang, talagang, yung nakaraan yung babae na parang may nakalatag na upuan mesa doon. Tapos, yung babae may malaking pangangailangan yata, aktuwal. Kailangan yata ng pera pang-opera, pang-ospital ng kanyang, pamilya o kamag-anak. Kailangan yata ng malaking pera. Siyempre bubusisiin ni Mayor Isko Moreno 'yan kung talagang kailangan ganito, ganyan. Binigyan yata ng halagang 400,000 mahigit mga kababayan. Naku, palakpakan natin. Tapos na kampanya, magbati-bati na. Kunyari si Crisulo. Yan yun na yung mga dating vlog. Yan. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, alam niyo naman mga kababayan, ito hong ating, mahal na Pangulong, Bongbong Marcos Jr. ay, kapag meron hong mga event or meron hong mga, anong tawag dun, mga event or may mga simulang, gagawing mga proyekto. Etong Yorme, Mayor Isko Moreno diyan ho sa lungsod ho ng Maynila, lagi hong nakasupport ito hong ating Pangulong Bongbong Marcos. Ah, hmm. Tulad ho nung, nakaraan mga kababayan, eto hong Pangulong Bongbong Marcos nagpunta ho diyan sa Maynila dahil ito hong Yorme, Mayor Isko Moreno, kumpleto 'yan Yorme, Yorme na at, mayor pa at, legendary artista rin 'yan mga kababayan, palakpakan natin. Kita niyo naman, wala pang bayad 'yan. Wala pang lagayan, ha? Kung ay kung tawa mo. Tayo nagbibiro lang, pampasaya lang. Linggo, Sunday, Rest-rest tayo muna, chill-chill tayong konti, Medyo bigyan natin ng konting, pagpapatawa dahil alam niyo naman si Chris Ulo, medyo komedyante at, may lahing artista din, 'di ba? Oo. Sinasabi ko sa inyo, kailangan ko pa bang sabihin? Oh, ha? Kilala niyo ba si Ramon Bong Revilla Senior? Oh, hindi ko tatayon. Ano natin 'yan. Ito mga kababayan, mga ka-analyze. Nagpunta ron si Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraan lang, 'di ba, viral trending 'yan. Sinuportahan ni Pangulong Bongbong yung, may itatayo kasi ito si Yorme, Mayor Isko Moreno na high-tech na na isang, proyekto na isang, ano ba 'yan, eskuwelahan, condo, eskuwelahan yata, na
yung mga nakapaloob do'n sa loob ng, eskuwelahan or hospital yata ay, talagang, mapapakinabangan ho ng mga taga-Maynila, mga taga-Manileño, mga kababayan. May tawag do'n, yung pagsisimulan yung ano ba tawag do'n, kalimutan ko. May tawag do'n yung pagsisimulan na yung proyekto ta's may tinatanim sila sa lupa na parang solid na bakal. Ano may tawag do'n, nakalimutan ko lang na nasa dulo ng utak ko, eh. Basta gano'n. Ando'n si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre ito si Pangulong Bongbong Marcos hindi lang ho presensya ang, dinala niya ro'n, hindi lang katawan niya, talagang may pinangako ho kay, Yorme Isko Moreno na ikagaganda ng kanyang itinatayo or sinisimulan ng programa ni Yorme Mayor Isko Moreno. Palakpakan natin ulit mga kababayan. Pakinggan niyo ho itong bidyong 'to, pakinggan niyo ho itong bidyong 'to. Hmm. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop. Walop na. Kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali 'Yun. sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Ayan ho, mga kababayan. Ako nakikita ko, itong si Isko, Yorme, Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila, the way he talk, ayan napapa-English tuloy ako, eh. The way ng, kanyang pananalita, meron talagang patutunguhan itong si Isko Mayor, itong si Yorme Mayor Isko Moreno ng, lungsod ng Maynila. Meron talagang meron talagang pupuntahan ito, eh. Ako nakikita ko magiging presidente talaga balang araw ng Pilipinas ito. Totohanan. Hmm. Ano ba 'yan, Krisulo? Pasensya na hindi ko mapigil. Oho. Siguro, tanging nasa taas lang talaga ang nakakaalam. Tingin ko hihinugin lang talaga ito. Siguro ito si Yorme Isko Moreno, siguro sabi nung nasa itaas, "Wag ka muna maging presidente ngayon, magulo pa diyan sa baba niyo. Hayaan mo muna yung mga 'yan. Akong bahala sa'yo. Kung kailan kita gagawing presidente niyan, kung saan medyo tahimik na ang bansang Pilipinas at dun mo na mapapalaganap ang mga tama na dapat mong gawin diyan sa Pilipinas na wala nang puwedeng humadlang para umasenso, umayos ang Republika ng Pilipinas." Palakpakan. Ah, Ito na mga kababayan. Meron palang kasi napansin ko mga kababayan, siyempre alam niyo naman, si Chris Ulo ang inyong lingkod, hindi naman porket, sumusuporta sa isang, pulitiko tao, ibig sabihin lahat ng tao sa paligid niya ay gusto ko. 'Di ba katulad ho kay, Pangulong Bongbong Marcos sinusuportahan natin 'yan, ha? Pero hindi ibig sabihin lahat ng tao sa paligid niya gusto natin, 'di ba? Oh. Ano ibig ba sabihin natin mga kababayan? Ito kasi mga kababayan, nung magmula ho nanalo ito si Yorme, Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila, parang alam niyo naman ito hong si Mocha Uson, DDS ito, eh. Alam niyo naman solid DDS yan mga kababayan, kahit dati pa kasabayan pa ho ni, Kap Nino Barsaga yan. 'Di ba may tumakbo rin ito, sa isang posisyon sa politika. Sa gobyerno diyan sa Maynila. Kaso nga lang, Olats. Lalo. Ikaw ba naman,
tatakbo ka, ang ginawa mo, sumayaw ng sumayaw. Ano yun? Di natalo siya. Pero siguro bilang, alam mo naman 'to si Yorme, si Mayor Isko Moreno, mabuting tao, mabait. Siguro, medyo naawang konti kay, Mo Kauson, binigyan ng trabaho. Alam ko may trabaho 'to diyan, hindi ko lang masabi kung ano. Tapos meron pala silang meron silang programa. Meron kasi ako napanood na isang, ewan ko press conference ba 'to, programa na kung saan, ay nag-usap sila about sa politics. At napag-usapan ho nila mga kababayan na napag-usapan nila na itong si, Mo Kauson ay natuwa, kinilig daw dahil, nagdeklara ng maaga itong si VP Inday Sara Duterte na tatakbo sa 2028 para sa presidential election, mga kababayan. Ah, Pakinggan niyo 'to, mga kababayan. Kaso natawa ako rito sa usapan. Bakit kanya? Panoorin ninyo. Ah, Tita hmm, Duterte. Mas nag-bloom si Mocha kasi nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbong presidente. Kaya hmm. blooming na blooming si Mocha. Thank you po. Excited na excited siya. Thank you po. Yeah? I'm happy for her. See, that's why sabi ko sa inyo, lahat tayo dito sa Maynila, kahit na si Vice President Sara yan, kahit na si President Bongbong Marcos yan, di tayo makikihalubilo sa away ng mga politika, ng mga politiko at mga partido. Bakit? Kasi sa Actually, tama naman yung sinasabi ni Yorme, ni Mayor Isko Moreno, na dapat, wala nang nakikisawsaw para hindi lalong lumalaki ang gulo. 'Di ba? Ang problema rito sa kabilang kampo ng mga Duterte, mas lalong merong nakikisawsaw lagi diyan. Kasi nga itong pamilya Duterte lagi nilang pinupush sa kaguluhan. Kasi nga 'pag itong mga ito ay nabalik ho sa national, lalo na especially sa isa sa mga kapamilya nila maging presidente, may benefit sila. Puwede silang makaupo sa isang, posisyon ng gobyerno, sekretary, kalihim, or ng ganitong ganyang ahensya. Ay itong pamilya Duterte pinipiga nila. Si Digong pinipiga nila, konti na lang ang tulo, Konti na lang yung tulo. Wala na, tapos nandodoon na. Hindi na mapakinabangan. Ngayon ang pipigay naman nila ngayon, ito si VP Inday Sara Duterte. Kasi nga 'pag naging presidente ito, pupuwedeng, alam niyo yun, may mga kaso na matatakpan, may mga kaalyado si Digong na bibigyan ng puwesto sa ahensya ng gobyerno, tulad nga ng sinabi ko, mga sekretary. Oh, ngayon mga kababayan, kasi 'pag nanalo ang taga-Dilaw, kakamping, pula loyalista, alam nila wala nang tatanggap sa kanila. Kaya matapos nilang pigain si Digong, ang pipigain naman nila, itong si VP Inday Sara Duterte. Marami nakikisawsaw diyan. Kaya nga si Digong, kaya nga nagkaganyan, dahil lang din sa mga kaalyado niya, mga taong nasa paligid niya. Lagi gusto nilang mapaaway si Digong, laging maging, starter sa mga kung ano-anong mga sinasabi. Gustong-gusto nila 'yan. Kita niyo sa mga rally. Sa mga rally, tulad sa mga maisog rally, lagi nila gusto nandoon si Digong present. Kung kayo ba naman mahal niyo talaga yung tao, matanda na, ba't isasali niyo pa diyan? 'Di ba? Kahit ba gusto niya, huwag na kayong pumayag, matanda ka na, Tatay Digong, Mayor. 'Di ba tawag niyo diyan, Mayor? Ilaan mo na lang yung oras mo sa mga apo mo. Sa asawa mo. Tama na 'yan. Hindi sinasali nga nila, Hinuhuli pa nga nila, 'Di ba dapat iuna na nila magsalita sa entablado para makauwi na. Hinuhuli talaga nila, bakit? Para yung tao maghintay, mag-abang at manatili doon sa baba ng entablado. Kasi 'pag inuna nilang magsalita si Digong, mag-uuwi na yung tao. Sa tingin niyo ba nandiyan diyan ang tao dahil kanino? Nung mga time na 'yon, sila dahil kala Roque, kala Baste. Sino pa? Si Glenn Chong. Sa tingin niyo naghihintay ang mga tao dahil kay Glenn Chong. Kaya nga hinuhuli nila 'yan, para manatili yung mga tao. Ginagawa talagang puhunan si Digong, pinipiga. Ganyan ang gagawin nila kay VP Inday Sara Duterte.
pipigain nila. Gagamitin nila sa sarili nilang mga interest sa buhay dyan sa mundo ng politika. Kaya napaka-importante ng ganun, wala na naikisaw-saw. Para hindi lumaki kaguluhan. Kahit sa eskwelahan, pag may mga nag-aaway, di ba? Pagka may mga nag-uudyok, lagi nagkakagulo. Pero subukan mo mamagitan, gumit na. Walang kampihan. Titigil agad ang gulo eh. Di ba? Tama yung ginagawa ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Kaya nga dapat ang manalong presidente na lang siguro talaga sa mga susunod na halalan. Wala nang taga-pula, wala nang taga Duterte. Manalo man tayo ng bumoto naman tayo na talagang walang kinalaman sa awayan kahit magmula pa ni Ferdinand Marcos Sr. Para manahimik naman tong Pilipinas, para pumokus naman sa taong bayan. Di ba? Kasi laging apektado taong bayan eh. Di ba? Aminin natin itong mga politikong ito, di naman magugutom ito, may mga pera na to. Di ba? 2028 pa yun. Katatapos na ng 2026. Tapos nangako-ngako tayo sa taong bayan na maglilingkod tayo. So maglilingkod tayo, then kita mo, ang tinulong sa atin ni President Marcos, Bongbong Marcos Jr. O di ba nabigyan tayo ng tulong para maitatag yung PLF. Dahil sa Office of the President din naman ng MMDA, nagkaroon tayo ng bagong ginagawa na ha. Shout out sa mga taga-Pandakan. Ayun ginagawa na yung ating pet park at saka senior citizen park. So, the point is, yung politika may panahon para doon, pero yung paggugobyerno, kailangan lagi mangingibabaw tao. Kapakinabangan. Kailangan mangibabaw sa puso't isipan. One way or another, we took an oath to be of service to the people. Siyempre, alam mo naman, sa buhay, at bawat tao, kanina pag-usapan natin mag-asawa, two different species together. Diba? Different minds, different Ganon din sa paggugobyerno. May kanya-kanya lang gusto. May kanya-kanyang pamamaraan. Pero at the end of the day, kailangan, pagdating sa intersection, mamimit natin ng taong bayan. Kailangan sila yung tutunguhan natin. I'm happy naman. I'm excited. Kaya mga batang Maynila, pumanatag kayo. Basta tayo dito, steady na lang tayo sa Maynila. Natapos so ang bidyong ito, itong talumpati ni Yorme Isko Moreno, kaharap ko si solid DDS na si Mocha Uson. Ewan ko, press con ba yun or programa? Baka press con yun na, mini press con or programa na hinahatag nila ina-update nila ang mga taga Manila ninyo, mga taga Maynila. Tama naman, gumigit na. Pero may napansin ba kayo? Itong si Yorme Isko Moreno, ang binida si Pangulong Bongbong Marcos. Wala mo lang kinuwento si Yorme Isko Moreno na courtesy by family Duterte or BP Inday Sara Duterte. Or si Digong noong panahon ni Digong, pandemic, ganito. Wala. Basta sinabi niya, natutuwa ako, blooming si Mocha Uson, excited siya kasi itong si BP Inday Sara Duterte nagdeklara ng ganito ganyan. Sabi ni Isko, tsaka yung pamumulitika na yan. Kailangan serbisyo tayo sa taong bayan. Na gano'n ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo hanggang ngayon, wala sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos na ito ay tataas kong kamay para susunod sa akin magiging presidente sa 2028. Wala. Serbisyo. Diba? Kita nyo, nagpunta siya sa Naga City, sa teritoryo ho ni Mayor Leni Robredo na dating vice president din natin. Maaga pa para pag-usapan yan. Serbisyo tayo para sa taong bayan. Ganon din si Yorme. Pero, yung sinasabing natutuwa si Mocha Uson, kinikilig, blooming, na si BP Inday Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028. Kita mo ang aga-aga pa, ang layo-layo pa ng filing.
ang pinakakain sa taong bayan hindi serbisyo. Ano pinakakain? Declaration. Oh my goodness. Parang nagmukhang tanga si Mocha rin. Siguro naman Mocha Uson, sa edad mong yan, di ba? Sobra-sobra ka na rin naman sa edad. Although hindi ka matanda, hindi ka na rin bata. Ibig sabihin, nasa moment ka na ng buhay mo na malalaman mo pag medyo awkward yung moment eh. No? Ano sabi nyo? Ha? Viral pa nga ito. Viral pa ito si BP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, bakit kanyo? Nagkaroon ho kasi ng interview si Banat Bay at ito si Boss Dada sa SMNI na kung saan na-interview nila itong si BP Inday Sara Duterte. Viral trending ho si BP Inday Sara Duterte. Sasagot niya ho sa katanungan ni Boss Dada. Ang nangyari dito dahil kay Boss Dada sa katanungan niya, ito talagang si BP Inday Sara Duterte, talagang, kaya nga sabi ko sa inyo dati pa lang, maganda rin ito, lagi nagpapa-interview si BP Inday Sara Duterte, gumagawa ng press con. Kasi doon siya nasusukat talaga eh. Alam mo yun, doon talaga siya nasusukat kung po pwede talagang pampresidente ito si BP Inday Sara Duterte. Ito yung mga nagiging resibo natin para masabing, karapatan ba talaga ito? Pwede ba talaga ito? Hindi kasi po pwedeng alak-alang ng sikat na si Digong, presidente ka na. Di ba? Hindi rin pwedeng mabait lang magpe-presidente ka na. Sabi ko nga, yung kapitbahay namin mabait. Anong gusto nyo? Gawin natin presidente? Nandali ho sa kay Boss Dada sa kanyang katanungan. Itong si BP Inday Sara Duterte, talagang talagang masusukat ho ng taong bayan. Kung pwedeng pang presidente talaga. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Yes, Mario Joseph. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Ando doon pala, dinuktong pa yung edit, dinuktong pa pala yung video doon ni Mocha Uson. Alam ko yung video na yung luma na yon. Ina-address niya yung kay dating Vice President Leni Robredo. Dinuktong in-edit lang ho dito. Mga kababayan, ayan, according ho kay BP Inday Sara Duterte, para maayos daw ang bansa, kinakailangan abutin ho ng 30 years. Ba't di na lang tayo bumalik? Mag-ulitan na lang tayo sa panahon ni Ebat Adan. Para maayos na maayos. Back to the future na lang tayo sa Ebat Adan. Ngayon naman, kung gusto mapaigsi, pwede naman daw 25 years lang. Ang problema, wala na raw tulugan yun. Oh my goodness. Ito ba talaga yung gusto nyo gawin yung presidente? Abay, maghinay-hinay kayo, maghinustili kayo, mataas-taas na posisyon yan. Ano ba yan? Ganda ng pasi ni Boss Dada eh. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.